Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Welcome dito sa aking channel at Ronski TV. Ako nga pala ang inyong Kuya Rons at muli ko pong ihahatid sa inyo ang ikalawang kabanata ng ating bagong kwento na pinamagatang Ang Caretaker na si Lito. Narito na at muling nagbabalik ang ikalawang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Caretaker na si Lito. Isang araw ay may isang lalaki ang naghahanap ng pinapaupahang apartment. Kumatok ito sa may gate at doon nga ay lumabas itong si Lito at kinausap nito ang isang lalaki. At habang papalapit si Lito sa kanya ay napansin nito ang nakakaakit na itsura ni Lito. At si Lito naman ay napapansin din nito ang malagkit na titig ng lalaki sa kanya. Ilang sandali pa ay nagpakilala nga itong lalaki sa kanya na siya nga si Zack, 35 taong gulang, maputi at katamtaman ang pangangatawan at higit sa lahat ay mahilig din ito sa mga gwapong lalaki. Nalaman nga ni Lito na naghahanap si Zack at sakto namang may bakante sa apartment nila kaya tinawagan nito si Franco para ipaalam sa kanya na mayroon ngang bagong mangungupahan. Nung araw na iyon ay nasa bakasyon naman si Franco kaya ipinaubayan na nito kay Lito ang pag-aasikaso at doon nga ay lumipat na ni Zack kinabukasan. Habang lumilipat ito at naghahakot ng kanyang mga gamit ay hindi naman ito hinayaan ni Lito kaya tinulungan niya ito sa pagpasok at pagbuhat ng kanyang mga gamit. Habang naghahakot sila ng gamit ay napapansin naman ni Zack ang kakisigan ni Lito na halos hindi ito nagpapatulong sa pagbuhat. Kaya medyo nahihiya naman si Zack sa kanya dahil halos si Lito na nga lahat ang naghakot ng mga gamit nito sa loob. Nang matapos ay sobrang pinagpawisan naman si Lito at doon nga ay hinubad nito ang basang damit dahil sa kanyang pawis. Samantala, si Zack naman sa mga oras na yon ay nasa loob upang kumuha ito ng tubig para kay Lito at medyo natagalan pa nga ito sa kanyang pagkuha. At nang lumabas si Zack ay nakita nga nito na walang damit pang itaas at sobrang pinagpapawisan nga si Lito kaya napatitig na lamang ito sa kanya. Medyo ginanahan si Zack sa kanyang nakikita at tinititigan nga nito ang maganda at maskuladong katawan ni Lito, lalo na ang kanyang magagandang abs. Inabot na nga ni Zack ang tubig kay Lito, kaya kinuha niya ito at dali-daling uminom. At dahil sa sobrang pagkauhaw ni Lito ay hindi nito napapansin ang tubig na pumapatak sa kanyang pawisang katawan. Kaya naman pasimpleng pinunasan ni Zack ang katawan ni Lito. Ngunit nakakaramdam naman si Lito ng kakaiba sa pagpunas ni Zack sa kanya na para bang ninanamnam nito ang bawat sandali. At dahil sa kakaibang pagpunas ni Zack sa kanya, ay medyo umiinit na nga ang katawan ni Lito sa mga oras na yon. At nararamdaman nito
na unti-unting pagkabuhay ng kanyang kargada. Kaya hindi niya ito pinapahalata kay Zack. Samantala, hindi na nga mapigilan ni Lito ang kanyang kargada sa pagkabuhay nito. Kaya naisipan nitong magmadaling umalis at nagpaalam muna ito kay Zack at sinabing maliligo na nga siya. Subalit, hindi naman napansin ni Lito na naiwan nga niya ang kanyang basang t-shirt at doon ay nakita ito ni Zack kaya kinuha niya ito upang ibigay kay Lito. Samantala, habang hawak-hawak nga ni Zack ang damit nito, ay di naman niya naiwasang amuyin ang basang t-shirt ni Lito na para bang pinagnanasahan nga niya sa mga oras na yun. Dinala na nga ni Zack ang t-shirt upang ibigay nga ito kay Lito. Kaya pinuntahan na niya ito sa kanyang kwarto. Subalit nang makapasok si Lito sa kanyang kwarto ay nakalimutan naman itong ilak ang kwarto niya. At nang mga sandaling iyon ay napansin nga ni Zack na bukas ang pintuan ng kwarto ni Lito. Kaya naman pumasok na lamang ni Zack sa kwarto nito at hinanap si Lito. Ngunit laking gulat nga nito dahil naabutan niya si Lito na nilalaro ang kanyang pagkalalaki. Hindi naman napansin ni Lito ang pagpasok ni Zack sa kanyang kwarto. Habang si Zack naman ay nakasilip pa rin at hinahayaan lamang si Lito sa ginagawa nito sa kanyang pumipiglas na pagkalalaki. Sobrang nag-e-enjoy na nga itong si Lito sa kanyang paglalaro. At halos hindi naman pumipikit ni Zack sa pagsilip nito. At ilang sandali pa ay napapalakas naman ang mga ungol ni Lito. Kaya naman lumipas ang ilang minutong paglalaro nito ay nailabas na nga ni Lito ang kanyang init sa katawan at halos nanlaki ang mata ni Zack nang makita ang napakaraming inilabas ni Lito sa mga sandaling iyon. Patuloy pa rin si Zack sa panunood nito kay Lito. Ngunit hindi nga nito inasahan nang bigla siyang maggulat dahil may pusang tumalon sa kanyang likuran. Kaya bigla din itong napatalon. Hindi naman inasahan ni Lito nang makita nga niya si Zack sa mga oras na yon. Habang nakahubad pa ito at nakahiga at katatapos lang sa paglalaro. Kaya sobrang nagulat nga din nito. Nanlaki ang mga mata ni Lito at hindi alam ang pakiramdam sa mga oras na yon na para bang nanliliit ito sa kahihiyang nararamdaman kay Zack na nakatayo sa kanyang harapan. Subalit, ganoon din naman ang nararamdaman ni Zack sa mga oras na yon dahil nalaman nga ni Lito na sumisilip ito sa kanya habang nilalaro nito ang kanyang kargada. Hindi alam ni Zack kung ano ang kanyang sasabihin kay Lito, kaya napangiti na lamang ito at umalis bigla sa kwarto ni Lito. At si Lito naman ay dali-daling bumangon at pumunta sa banyo upang maglinis at naligo. Ngunit habang naliligo ito ay patuloy pa rin niyang iniisip ang nangyari. At dito nga'y muling nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating bagong kwento
na pinamagatang ang caretaker na si Lito. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share. Muli, ito po ang inyong Kuya Rons at maraming salamat po.